May tunay na kaguluhan sa Moscow. Noong umaga ng Agosto 25, isang military transport plane ng United States Air Force na Boeing C-17 ang lumapag sa Vnukovo Airport sa Moscow. Ayon sa ulat ng Flight Radar 24, wala pang impormasyon ang Kremlin tungkol sa pagdating ng American military plane sa Vnukovo. At sinasabi raw nila na wala silang inaasahang bisita mula sa Estados Unidos ng Amerika, lalo na at hindi nila inaasahan ang paglapag ng isang mabigat na military plane sa kanilang lugar. Mas lalo pang naging madilim ang pangyayaring ito dahil sa katotohanang ilang araw bago nito, may humigit kumulang 50 iba't ibang eroplano ng NATO ang umiikot sa paligid ng Kaliningrad, na nagsasanay sa panggagambala at pagsira ng depensang panghimpapawid ng Russia at mga missile launcher sa Russian enclave. Pagkatapos nito, ang buong armadang panghimpapawid na ito ay lumipat patungong Belarus at pagkatapos ay sa Dagat Itim. At ngayon, may napansing military na eroplano ng US sa Moscow ngayong araw. Kasabay nito, pinalalakas ang usapin ng mga negosasyon para sa kapayapaan ay di umano'y muling binubuhay ngayon ni Vitkov at Kushner. Mga sugo ni Trump ay nagplano ng pagbisita sa Moscow, ngunit pansamantala itong ipinagpaliban. Sa kabilang banda, kahapon ay may impormasyon na ang mga kinatawan ng Vatican ay dapat mag-abot sa mga Ruso ng mga mungkahi para sa kapayapaan na inihanda ng Ukraine, Europa at Estados Unidos. Ngunit ang tila pinakamakatotohanang bersyon ay lumitaw pakalaunan. Ito ay ang posibilidad na pinalaya ng Russia ang isa pang Amerikanong bilanggo na siyang dahilan kung bakit dumating ang military na eroplano. Dahil ginawa na ito ng mga Amerikano noon. Noong 2025, nagpadala rin sila ng military na eroplano para kunin ang kanilang mamamayan na ilegal na ikinulong ng rehimeng Kremlin. O baka naman ito ay sinadyang pagkakamali. Sabihin na nating pagkakamali sa panipi, pagkakamali sa nabigasyon ng NATO. Sa madaling salita, himayin natin ang buong kwentong ito. Bakit na ba? Dahil maraming iba't ibang bersyon ang lumabas, pero sa wakas nalaman na kung sino talaga ang dumating sa Moscow gamit ang military na eroplanong yon. At kapag nalaman ninyo kung sino, siguradong magugulat kayo ng husto. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng komento sa video habang nanonood kayo. Hanggang sa muli. Tara na! Dumating na ang mga Amerikano para sa negosasyon. Kayo, nakapag-desisyon na ba kayo? Mga sasakyan ng Ministeryo ng Amerika at dagdag pa ang balita na may eroplano militar. Lumapag sa Vnukovo mga 1.5 oras na nakalipas. Kaya, nung umaga ng Agosto 25, sa paliparan ng Vnukovo sa Moscow, lumapag ang isang military transport plane ng US Air Force na Boeing C-17A Global Globemaster III. Ayon sa mga ulat ng kanluraning media, ito ang unang ganitong uri ng eroplano ng militar ng Amerika na lumapag sa Moscow mula pa noong 2021, ibig sabihin bago pa magsimula ang digmaan. Wala ni isa, hindi ang Pentagon, hindi ang White House, hindi ang embahada ng US sa Moscow, hindi rin ang embahada ng Russia sa Washington, pati na rin ng Kremlin, walang sinuman ang nagbigay ng anumang paliwanag kung ano talaga ang nangyayari. At ang Kremlin ay nagbigay lamang ng pahayag na wala silang impormasyon at wala ring nakatagdang pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng administrasyon ng US ngayong linggo. Nangyayari ito mismo sa oras na, ayon sa Reuters, ang mga negosasyon tungkol sa Ukraine ay tila napunta sa deadlock, ngunit kasalukuyang pinag-uusapan ng magkabilang panig kung paano ito muling sisimulan. Kaya't himayin natin ng detalyado ang buong sitwasyon na ito dahil pati sa mismong paglanding doon ay may mga diskusyon at ilang mga katanungan. Magsimula tayo sa kompletong kronolohiya ng paglipad na ating bubuin muli batay sa datos mula sa Flight Radar. Dito pa lang sasabihin ko na magpasensya kayo dahil napaka-interesante ng kwento at sa bandang ikalawang kalahati pa ng episode tayo makakarating sa kasukdulan. Pero ayokong palampasin ang kahit anong detalye. Kaya noong Agosto 11, ang eroplanong ito, itong mismong military na eroplano na lumapag ngayon sa Moscow, ay naitala sa Charleston, South Carolina. Pagkatapos, inilipat ang eroplano na ito sa isang airbase. Kaagad sa Andrews, sa Camp Springs, ito ay sa estado ng Maryland. At doon mismo nakabase ang presidential na eroplano na Air Force One.
At doon din inaasikaso ang mga biyahe ng mga miyembro ng gabinete ng Estados Unidos, matataas na opisyal ng militar at mga espesyal na sugo ng presidente. Ibig sabihin, noong mga oras na yon ay malinaw na ang eroplano ay dinala doon hindi lang basta-basta. Noong ika-23 ng Agosto, Linggo, lumapag ang eroplano sa Riga, kabisera ng Latvia at nanatili doon sa lupa ng 2 araw. At noong ika-25 ng Agosto, Martes, bandang alas 8:50 ng umaga, sa oras ng Moscow, lumipat ito mula sa Riga. Dumaan ang ruta sa himpapawid ng Latvia at Lithuania bago tumawid ang eroplano sa hangganan ng Russia. Ang paglapag sa Vnukovo ay naitala bandang alas 10:04 ng umaga muli sa oras ng Moscow. Ang reaksyon ng Kremlin ay tahasang neutral. Ang tagapagsalita ng Pangulo ng Russia na si Dmitry Peskov sa isang briefing ay nagsabi na wala umanong anumang impormasyon ang Kremlin tungkol sa dumating na eroplano at hindi rin planado ng panig ng Russia na makipagkita ngayong linggo sa mga kinatawan ng administrasyon ng US. Ito sa totoo lang. Ito pa ay isa pang senyales kung dapat nga bang pagkatiwalaan si Dmitry Peskov. Ito ang taong nagsisinungaling sa bawat pagkakataon. Sa nakaraang episode, tinalakay natin ang usapin ng mobilisasyon sa Russia at sinabi ni Peskov na yon, ano ba, wala yan. Gawa-gawa lang yan ng mga Ukrainian, walang magaganap na mobilisasyon. Ibinigay ko sa inyo ang eksaktong parehong pahayag na sinabi ni Peskov isang linggo bago i-anunsyo ang mobilisasyon noong Setyembre 2022. Salitang-salita niyang sinabi, ano ba, walang pinaplano, gawa-gawa lang yan ng mga Ukrainian. Pagkalipas ng isang linggo, bam, nagkaroon ng bahagyang mobilisasyon sa Russia. Ngayon sinasabi niya, ano ba, walang magaganap na mobilisasyon. At ngayon sinasabi ni Peskov, wala kaming nakatakdang anumang pagpupulong sa mga Amerikano. Wala talaga kaming anumang impormasyon tungkol sa, isipin ninyo, isang military na eroplano ng Estados Unidos ang lumapag sa Moscow sa paliparan ng Vnukovo. At sinasabi ng kinatawan ng Kremlin, wala kaming impormasyon, wala talaga kaming alam. Kasabay nito, iniulat ng isang source mula sa European Air Traffic Control Service nang mabigat na transport aircraft ay dumiretso agad sa hangganan ng estado ng Russia pagkatapos lumipad mula sa Riga. Ibig sabihin, hindi mukhang nagkataon lang o nalihis ang ruta, ito ay tuwid at diretsyong papunta talaga sa Moscow. Hindi karaniwan ang uri ng eroplano para sa isang diplomatikong misyon dahil ang C-17 Globemaster III, isang strategic na mabigat na transport aircraft na dinisenyo para sa paglipat ng mga tropa, mga armored vehicle at malalaking kargamento, kayang magdala ng halos 80 tonelada at magparachute ng mga sundalo. Para sa pagdadala ng mga diplomat, espesyal na sugo o opisyal na delegasyon, kadalasang ginagamit ang mas maliliit na VIP na eroplano tulad ng halimbawa Gulfstream C-37. Ang paggamit ng mabigat na strategic transport aircraft imbes na karaniwang VIP plane ay agad na nagpapaisip tungkol sa uri ng kargamento o misyon. At dito, dapat nating banggitin agad ang tapat na teknikal na paglilinaw na sinabi ng mga eksperto sa aviation na nagpapakita kung gaano talaga sinubukang pagtakpan ang mga bakas. Sa simula, may mga pagdududa kung talagang tuluyang pumasok ang eroplano sa himpapawid ng Russia dahil ang ilang datos tungkol sa posisyon nito ay mukhang hindi karaniwan. Karamihan sa mga Russian tracker ay nagtala ng paglapag sa Vnukovo bilang isang naganap na pangyayari. Pero gayunpaman, maraming eksperto habang pinagmamasdan ang buong biyahe ang nagsabi, pakinggan ninyo, mayroong hindi tugma doon. Posibleng ang eroplano ay nagpapadala ng maling signal para lituhin kung nasaan talaga ito. At pagkatapos nito, naging malinaw na ang eroplano na ito ay agad na nakakuha ng matinding pansin. Dahil ang mga direktang military flight ng Estados Unidos papuntang Rusya ay sobrang bihira mula nung pagsalakay ng mga Ruso sa Ukraina noong 2022. Noong isinara ng EU, Estados Unidos at Britanya, pati na rin ng mahigit 30 pang kaalyadong bansa ang kanilang himpapawid para sa mga eroplano ng Rusya at gumanti naman ang Rusya sa parehong paraan laban sa mga operator mula sa mga bansang yon. Pero gayunpaman, paalala ko lang, may ilang military aircraft ng Estados Unidos na lumapag pa rin sa Rusya pagkatapos ng 2022. Halimbawa, noong Pebrero 2025, may eroplano ng US Air Force na natrat na sa mismong Vnukovo. Noong panahong iyon, ito ay sa panahon ng pagpapalitan ng mga bilanggo kung saan ibinalik sa Rusya si Alexander Vinik kapalit ng pagpapalaya sa Amerikanong guro na si Mark Vogel. Noong Agosto 2025, natrack na rin ang eroplanong pampamalaan ng Rusya habang lumalapag sa Anchorage bago ang negosasyon ni Trump at Putin. At noong Pebrero 2026, isang business jet na Gulfstream ang lumipad mula Washington papuntang Moscow na nagdulot ng mga katulad na spekulasyon tungkol sa pagkakasangkot ng espesyal na sugo na si Steve Witkoff.
At noon si Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, ay nagbigay ng parehong sagot. Walang impormasyon, walang nakatakdang pagpupulong. Pagkatapos, nalaman natin na si Steven Witkoff ay nakipagkita kay Vladimir Putin sa mga araw na yon. Ibig sabihin, ang formula ng pagtanggi ng Kremlin ay inuulit mula sa isang kaso hanggang sa susunod na halos pareho ang mga salita. At ang mga ganitong uri ng paglipad ay palaging nauuna sa mga makataong pagpapalitan o kaya'y mga pambihirang pagsulong sa diplomasya. At dito, sa totoo lang, mukhang napunta na tayo sa pangalawang punto tungkol sa pambihirang pagsulong sa diplomasya. Dahil may lumalabas na impormasyon mula sa isang insider ng CBS News na dumating sa Moscow ang pinuno ng Central Intelligence Agency na si John Ratcliffe. Ang convoy ni Ratcliffe mismo ang nakita ng mga saksi ngayon sa Moscow at wala pang ibang impormasyon tungkol sa pagbisita ni Ratcliffe sa ngayon. Sa teorya, maaaring makipagkita si Ratcliffe kay Sergei Naryshkin, ang kanyang katapat mula sa serbisyo ng panlabas na intelihensya. At nais kong banggitin na huling nagkita ang mga pinuno ng CIA at ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Russia noong Nobyembre 2022. Noong panahong iyon, nagkita sina William Burns at Naryshkin sa Ankara at isinulat noon na binalaan ni Burns si Naryshkin laban sa paggamit ng sandatang nuklear. Naalala mo ba ito? Noong tinatawagan ni Shoigu ang mga lider ng kanluran at tinatakot ang lahat gamit ang maruming bomba? At yun din ang panahon kung kailan nagtakbuhan ang mga Ruso na parang mga daga mula sa Kharkiv at Kherson na mga reyon. Ayan, at noon din, umaasa sila na mapipigilan nila ang pag-atras na iyon at tinatawagan ni Shoigu ang mga lider at sinasabi, gagamit kami ng maruming bomba. Ngayon magsisimula na at noon, nagkita sina Burns at Naryshkin. Wala pang impormasyon na yon tungkol sa layunin ng pagbisita ni Ratcliffe sa Moscow, pero malamang malalaman natin ito mamaya, siguradong sasagot ang mga insider. Kaya't magmamasid tayo. Idadagdag ko rito na hindi dapat mag-alala na baka may nangyayaring kasunduan o sabwatan ng hindi nalalaman ng Ukraine. Sa tingin ko, hindi ito dapat ikabahala. Dahil si Ratcliffe ay kaibigan ng Ukraine at siya ang pinakamalaking taga-suporta ng Ukraine sa kasalukuyang administrasyon ni Donald Trump. Masasabi ko pa nga, higit pa kay Marco Rubio. Ibig sabihin, siya ay talagang pro-Ukrainian na opisyal, kaya siguradong hindi siya pupunta ron para isuko ang interes ng Ukraine. Bagaman, at dito tayo, lilipat sa ikalawang bahagi ng episode na ito. Ngayon, direktang konektado ito sa mga tinalakay na natin sa nakaraang episode. Direktang iniugnay ng mga eksperto ang kasalukuyang misteryosong biyahe sa mga ulat ng Reuters na ang mga negosasyon tungkol sa Ukraine ay napunta sa deadlock nitong mga nakaraang araw at kasalukuyang pinag-uusapan ng mga panig kung paano ito muling sisimulan. Balikan natin ang mga alam na natin. Ayon sa The Times kamakailan, may bagong alok si Zelensky. Ito ay tigil putukan, pag-atras ng mga tropa ng magkabilang panig at paglika ng buffer zone. At ang planong ito ay binuo kasama ng koponan ni Trump at ng mga Europeo. At plano na ngayong araw Martes, ipapasa ang planong ito sa mga Ruso. Sinasabi pa nga na personal kay Lavrov sa pamamagitan ng tagapamagitan mula sa Vatican. Kasabay nito, nalaman din namin na naantala ang direktang pagbisita ng espesyal na sugo na si Witkoff at Jared Kushner sa Moscow. At ang pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na si Kirill Budanov ay nagbabala kahapon na ayon sa kanyang sinabi, mas umuusad ang negosasyon kapag tahimik, kaya nagkakaroon ng ganitong lohikal na pagkakasunod-sunod. Dahil ang opisyal at pampublikong inihayag na pagbisita ni Witkoff at Kushner sa Moscow ay naantala, at ang Vatican ay tinitingnan bilang alternatibong paraan para maiparating ang mga panukala na maaaring mangyari, sabihin na nating isang pagtatangkang lituhin ng publiko, samantalang sa mga oras na yon ay pinaplano na ang pagbisita ni Ratcliffe sa Moscow. Kaya itong kasalukuyan, hindi pampubliko, hindi maipaliwanag na biyahe ng mabigat na military transport plane kung saan sakay si John Ratcliffe. Maaring bahagi ito ng mismong pagtatangkang maghanap ng channel ng komunikasyon na nilalampasan ang naantalang opisyal na proseso. At syempre, ang huling detalye, ang mismong geopolitical na konteksto kung saan pumapasok ang katotohanang huminto ang eroplano na may sakay na pangunahing espiya ng Estados Unidos ng Amerika sa Moscow. At tungkol din sa katotohanan siya ay lumipad mula mismo sa Riga at mula roon ay tumuloy papuntang Moscow. Ang totoo niyan, ang Latvia ay naging sentro na ng atensyon. Isang linggo pa lang ang nakalilipas noong tinalakay natin ang malawakang ersisyong panghimpapawid ng NATO sa paligid ng Kaliningrad. Kasama ang mga eroplano ng AWACS, mga eroplano ng electronic warfare na EA-37B, Compass Call. Ito ay mga napakamodernong eroplano ng paniniktik ng Amerika, mga eroplanong paniniktik na Artemis II na nag-operate din sa Baltic, malapit sa Belarus at sa Black Sea. At itong kasalukuyang, si 17, syempre, ito ay ibang uri ng kagamitan.
Ito ay isang strategic na transport aircraft, hindi isang reconnaissance o combat na eroplano, at walang direktang datos tungkol sa kanyang particular na partisipasyon, lalo na sa grupong ito. Tulad ng nasubaybayan na natin, lumipad siya roon mula mismo sa Estados Unidos ng Amerika. Pero ang mismong katotohanan na ang Riga ay naging mahalagang puntong daanan sa ikalawang pagkakataon sa loob lamang ng ilang araw sa konteksto ng tensyon sa pagitan ng Russia at NATO. Una bilang base para sa aktibidad ng paniniktik sa paligid ng Kaliningrad at ngayon bilang pansamantalang hintuan bago ang pagbisita ni John Radcliffe sa Moscow. Ginagawang, sa esensya, ang kabisera ng Latvia bilang isang uri ng logistical na sentro ng buong kasalukuyang yugto ng tensyon at potensyal na diplomasya ng sabay. Kaya may hinala na malapit na nating makita ang isang uri ng pag-usad sa negosasyon. O maari ko ring isipin na nagsimulang muli ang mga Ruso na magbanta sa mga Europeo. Sa totoo lang, nagbabanta na rin naman sila ngayon. Pero nang mas matindi pa, at ngayon ay sinusubukan nilang pahupain ang paglala ng tensyon gamit ang negosasyon ni na Radcliffe at Narishkin. Kaya dito ko muna ito iiwang bukas. Ano ang opinyon ninyo? Ano ang mga konklusyon ninyo? Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.